Bago tayo magsimula sa ating chapter, pwede ba ninyong pindutin ang like button para makita ko kung ilan ang nagbabasa sa ating update na ito. Maraming salamat! Kinben Book 6, Chapter 62. Nakikita nga kaagad ang pagtingin ni Larry sa bench nila, lalo na kay Baron Cimarron. Wala mang salitang lumalabas mula sa kanyang bibig, ay batid naman ni Baron na nagyayabang ito sa kanya. Si Coach Isaiah naman ay marahang napailing dahil sa ginagawa nito, pero sa kabila nito ay aminado naman siya na ang lupit ng play na nakita niya mula rito. Pagkasambot naman ni Valencia sa bola ay agad na hiningi ni Vicinal ito at agad namang ipinagkaloob nito ito. Kasunod nga nito ay ang kanyang pagngiti sa kanyang kaharap na si Dizon. Magaling ang ginawa mo. Sabi nga ni Kobe na binigla si Dizon ng abante. Pero babawian kita. Dagdag pa nga nito at sa paghabol ni Larry Dizon ay isang biglaang paghinto ang kanyang ginawa. Napaseryoso na lang si Larry. Nang mapasobra siya ng galaw at sa pagbalik niya ay bigla na lang siyang nawala ng balanse. Doon na nga nagwala ang crowd dahil isang ankle breaker crossover ang ginawa ni Kobe Vicinal. Kasunod din noon ay ang pagpapakawala niya ng isang mid-range shot. 54-37 nga naging score matapos iyon. At sa paglapag nga ni Vicinal ay marahan niyang nginitian si Dizon na papatayo na mula sa pagkakaupo nito sa sahig ng court. Nakabawi na ako. Bulalas nga ni Vicinal at naalala nga niya si Cimarron dito kanina. May ibubuga kaso hindi raw ito sapat para matapatan siya ng buong buo. Puro ka kasi yabang. Sabi nga ni Maki na agad na inalalayang tumayo si Larry. Ang bilis niya. Natural lang iyon dahil siyang ace player ng kalaban. Sabi pa nga ni Maki na agad ding sinambot ang bolang ipinasa sa kanya ni Hernandez. Pagkatapos nga noon ay maririnig na nga ang defense chant para sa QC ng mga supporters nila. Sa pagdating nga ni Maki sa side nila ay agad na siyang hinarangan ni Valencia, kaso isang screen mula kay Sanchez ang kanyang ginamit upang ito ay iwanan. Kasabay nga ng switching ay doon na nga makikita ang pagdidilim ng paningin ni Romero dahil sa pagharang sa kanya ni Marasigan ay binigla niya ito ng abante. Hindi kita papalusutin. Sabi nga ni Clay na kumaliwat kanan ng katawan na naging dahilan upang si Maki ay umatras. Tagumpay ako sa depensa ko. Sabi pa nga sa sarili ni Marasigan at sa pag-abante nga niya ay doon na nga siya napaseryoso dahil biglang lumampas sa kanya si Romero. Isang mabilis na advancing move iyon na makikitang ikinagalaw ni na Valencia at Vicinal. Si Cabagnot naman ay napahabol sa lumayong si Ibanez at si Shaquille naman ay binigla ng screen si Bondok na napaseryoso sa ikinikilos nito ngayon. Napakuyom na nga lang si Marasigan at itinodo ang kanyang paghabol kay Romero. Kaso nang gawin niya iyon ay doon na nga bumigla ng hinto at balik si Maki. Ang bola nga ay pinatalbog ni Romero sa pagitan ng kanyang mga binti at sa paghawak nito sa bola ay siya ring pagtingin niya sa basket. Marahan pa nga siyang napangiti dahil biglang sumulpot si Valencia dahil akala nito ay bibitaw na siya ng jump shot, kaso inaabangan na niya ito at mabilis nga siyang umiwas dito. Sa pagkakataong iyon pa nga lang tumalon si Maki at sa pagbitaw niya ng isang jump shot ay makikita naman ang pag-arko ng bola at pagpasok nito sa basket. Binawi nga niya ang ginawa ni Vicinal at naging 54-39 ang naging score matapos ang pagpuntos niyang iyon. Pero kailangan namin ng stops sa opensa ng QC. Depensa ang kailangan magawa ng maayos ng team para makahabol kami. Sabi pa nga ni Isaiah na agad na napasigaw sa kanyang mga players tungkol doon. Sa pagpunta ng bola sa QC matapos ang pagpuntos na iyon ni Romero ay makikita nga kaagad ang paghinto ni Valencia sa harapan nito. Nakita nga rin niya ang pagsenyas ni Vicinal at pagkatapos noon ay binigla niya ng pagkaliwa si Romero na kaagad na bumangga sa screen na ibinigay ni Cabagnot. Napaseryoso naman si Dizon sa pagtakbo ni Vicinal na agad niyang hinabol sa pagpunta nito sa basket.
Si Coach Isaiah nga ay medyo napaseryoso sa kinikilos ng kanilang kalaban. Sa pagdepensa naman ni Ibanez kay Valencia ay bigla na lang din siyang bumangga sa screen na ibinigay naman ni Bondok. Screen to screen at panay switching nga ang ginawa ng QC na marahang ikinangiti ni Coach Tan. Sa pagdepensa nga ni Hernandez kay Valencia ay dito na nga bumigla ng iwas ang ball handler. Makikita naman nga ang mabilis sa pagbangga ni Dizon kay Cabagnot na naging dahilan upang si Vicinal ay dumaan sa likuran ni Valencia. Nililito nila kami sa movement nila. Sabi nga ni Maki sa sarili at sa paghabol na nga niya kay Vicinal ay siya naman paglampas ni Valencia sa sentro nilang si Shaquille na sinubukan pa itong habulin. Nag-set up sila ng dalawa nilang big man. Nasambit naman ni Isaiah at dito na nga makikita ang pagbato ni Valencia sa bola papunta kay Bondok na kaagad na sinandalan si Ibanez. Si Dizon naman ay hinabol si Vicinal at si Maki ay agad na umabante papunta kay Bondok para subukang agawin dito ang bola. Kaso biglang ibinato palayo ni Bondok ang bola at dito na nga makikita si Dre na bumangga sa screen na ibinigay ni Valencia. Kasunod nga noon na yung paglitaw ni Marasigan. Pagkasambot nga nito sa bola ay doon na nga siya tumalon para magpakawala ng isang tres na ikinakuyom ni Coach Isaiah. Pumasok ang bola sa basket at dumagundong ang buong venue dahil sa cheer ng mga taga-QC. Ang mga manonood nga na gustong manalo ang Kalapan ay napapailing na lang dahil bakit daw hindi pinaglalaro ng coach ng Kalapan sina Mendez at Magbuo. Nagpapatalo ba raw ang mga ito? Napatingin pa nga si Coach Tan sa bench ng Kalapan. Hinihintay nga niya na tumawag ng timeout ang coach ng Kalapan kaso nagpatuloy ang game at walang ganoong nangyari. Ano ba ang gustong palabasin ng Cervantes na ito? Iniisip ba niyang mauulit nila ang comeback na ginawa nila sa Cebu? Tanong na nga lang ni Coach Tan na sinenyasan ng kanyang mga players at dito na nga bumigla ng full court press defense ang mga ito. Si Maki nga ay mabilis na umatras dahil sa pagharang bigla ni Valencia. Nakita nga rin ni Maki na mahigpit ang depensa sa kanyang mga kasamahan pero bigla siyang napangiti dahil sa kanyang pag-abante ay binigla niya si Valencia ng pagkaliwa. Kasunod nga rin noon ang mabilis niyang pagkanan at paglampas dito. Ano ba ang ginagawa ninyo? Hindi ba ninyo nakikita ang mismatching sa lineup nila? Bulalas na ngalan ni Coach Isaiah sa sarili at nang makita niya ang paglampas ni Romero kay Valencia ay dito na rin niya nakita ang pagre-react ni Vicinal. Ang bilis! Nasabi na nga lang ni Valencia at nang mapatingin siya kay Vicinal ay agad siya nitong sinenyasan na si Dizon ng puntahan. Si Maki raw ang kanyang tatapatan. Sa pagdating nga ni Romero sa harapan ni Vicinal ay dito na nga ipinasa nito ang bola papunta kay Dizon na iniwanan nito. Napakuyom naman si Vicinal at agad na tumingin kay Dizon kaso mula sa kanan niya naroon na nga si Romero na nilampasan ito. Kumagat nga si Vicinal sa fake pass na ginawa ni Maki at sa pagdating niya sa harapan ng basket ay dito na siya tumalon. Napangiti pa nga siya ng marahan at sa pagsabay sa kanya ni Bondok ay dito na nga niya iniiwas ang bola habang nasa ere. Sa pagpalo nga ni Bondok sa bola ay siya naman pagsilbato ng referee dahil ang kanang braso ni Romero ang tinamaan nito. Mula naman sa kaliwa ni Maki, naroon na nga ang bola at sa pagbitaw niya rito ay siya naman pagdating ni Vicinal na nagdidilim din ang paningin. Kumawala nga ang reverse layup mula kay Maki Romero na nagawa namang supalpali ni Vicinal. Paglapag nga ng dalawa ay makikita nga ang seryosong tingin ni Vicinal kay Maki na nilampasan lang siya na parang walang pakialam. Nagawa ko ang gusto ko, iyon ang importante. Sabi naman ni Romero sa sarili na sa pagpunta sa free throw area ay kalmadong pinagmasdan si Vicinal na pumwesto na rin sa tabi. Pumasok ang dalawang free throws ni Maki at sa pagpunta nga ng bola sa QC ay si Kobe Vicinal na nga ang sumambot mula sa pasa ni Bondok. Last 2 minutes, ako na ang bahala sa puntos ng team ko magmula ngayon. Sabi nga niya sa sarili at nang humakbang na siya ay dito na nga siya biglang hinarangan ni Romero. Tatapatan mo na ba ako ngayon? Pwes, pagbibigyan kita. Sabi nga ni Vicinal at walang takot niyang inatake ang depensa ni Romero.
Napaseryoso naman si Maki at nag-focus sa galaw ng bola. Naalala nga niya ang mga naging laban nila ni Vicinal noon na kung saan ay nahuhuli niya ang galaw ng dribble nito. Hindi ko na basta mahuli ngayon. Naalala rin ni Maki ang footwork nito na parang andaling basahin ang direksyon na pupuntahan. Iba na ngayon ang galawan ng mga paa niya. Isang pagkakamali ko ay pwedeng lampasan ako nito. Sabi nga ni Maki sa sarili at sa paglampas ni Kobe sa gitna ay bigla na lang itong umabante sa kanya. Pinaghandaan nga ako ng isang ito. Sabi nga ni Maki sa isip at sa pagsabay niya sa pagsugod ni Vicinal ay napaseryoso na lang siya nang may pasimpleng tulak at hawi na ginawa ang kanang braso nito sa kanya. Napadiretso siya at kasunod nga noon ay ang pag-step back ni Kobe na ikinatayo ng mga manonood na supporters ng QC dahil si Romero ay napaupo pa sa sahig ng court. Isang ankle breaker crossover iyon. Sa pagpapakawala nga ni Vicinal ng tres ay siya ring pagngiti niya dahil alam niya sa sarili niya na nahigitan na niya si Maki Romero, na natalo na niya ito sa laban nilang ito rito sa loob ng court. Ano ba ang ginagawa mo, Maki? Bulalas naman ni Ibanez na siyang sumabay kay Vicinal na biglang nagbago ang imahe ng matamaan ng player ng kalapan na iyon ng bola na kanyang binitawan. Tumama nga ang dulo ng daliri ni Ibanez sa bola. Si Maki naman ay agad na tumayo at kumaripas ng takbo papunta sa kabilang side. Sumablay nga ang tres ni Kobe Vicinal at mula sa ilalim ng basket, napaseryoso na lang si Coach Stan dahil ang nakakuha ng rebound ay si Shaquille Hernandez na nagawang paatrasin si Bondok na na-box out niya. Habang ang sumabay naman sa kanyang si Cabagnot ay napakuyom na lang dahil hindi siya nanalo rito sa pagkuha ng bola sa ere. Paglapag nga ni Shaquille ay siya ring pag-alala niya sa turo sa kanya ng Kuya Marky niya at Kuya Marlon. Kapag nakuha mo ang rebound, hawakan mo ng mahigpit ang bola. Pwedeng agawin pa rin niya ng kalaban. Lumitaw nga si Valencia sa harapan niya. Aagawin nga nito ng bilisan ng bola kaso agad niyang itinaas ito at ibinato kay Dison. Pagkasambot nga ni Larry sa bola ay buong lakas niya itong ibinato papunta kay Maki Romero na mabilis namang hinabol ni Vicinal. Nasambot nga ni Maki ang bola at sa paglampas sa kanya ni Kobe Vicinal ay siya naman biglaan niyang paghinto. Napadiretso naman ang kanyang defender na kaagad na lumangit kitang sapato sa sahig. Binalikan niya si Romero kaso kumaliwa ito at binigla siya ng pagyuko. Sa paglampas ni Maki sa nakataas na braso ni Vicinal ay dito na nga napangiti si Ricky. Nang isang duck-in move ang gawin ng kanyang Kuya Maki. Isang mabilis na abante ang ginawa nito at sa paglingon ni Vicinal dito ay doon na nga lang niya naramdaman ang pagtama ng puweta niya sa sahig ng court. Pinatahimik nga ni Maki Romero ang crowd at ito ay nang isang ankle breaker crossover din ang ginawa nito sa ace player nilang si Vicinal. Kasunod din ito ay ang paglalagay niya ng bola sa loob ng basket sa pamamagitan ng isang simpleng layup. Tila nga wala lang kay Maki ang nangyari dahil sa paglapag niya sa ilalim ng basket ay nilampasan lang niya kaagad si Vicinal. Si Kobe naman ay napakuyom sa ginawang iyon ni Maki dahil sa pagkakaalala niya. Kapag naiisahan siya nito o pinapaupo sa sahig ng court, kapag sila ay naglalaban noon, ay titingnan siya nito na parang minamaliit siya. Pagtayo nga ni Vicinal ay agad niyang tinawag si Maki. Anong ibig sabihin nito? Ganyan ka na ba magsabi na mas malakas ka pa rin sa akin? Bulalas nga ni Vicinal na ikinaseryoso ng mga kakampi nito. Si Maki naman ay naglinis ng tainga gamit ang daliri niya nang marinig iyon. Wala raw siyang dapat isagot dito dahil alam niyang kapag nag 1-on-1 sila ni Vicinal ay siguradong matatalo siya. Tumayo na nga lang ito sa side ng QC at humarap sa direksyon kung nasaan si Vicinal. Itinaas nga niya ang mga kamay niya na parang sinasabing depensa na. Sina Carlo naman at Larry ay napahanda na rin. Sina Shaquille at Trey naman ay ganoon din na tiningnan ng kanilang mga katapatan. Sa pagpunta nga ng bola sa QC ay si Vicinal na nga muli ang sumambot sa bola. At sa pagdating niya sa harapan ni Maki ay dito na nga mararamdaman ang malakas na datingan nito. Sina Carlo at Dre nga ay pasimpleng napatingin doon. Lalo na nga nang sumenya si Maki ng pasimple gamit ang isang kamay.
Humihingi ito ng help defense. Sa paglampas nga ni Vicinal kay Maki ay dito na nga makikita ang pagdikit ni Ibanez dito. Nagulat doon si Vicinal at sa paglapit ni Romero ay doon na nga tumambad kay Coach Stan ang ginawang double team defense ng Kalapan laban sa ace player niya. Bakit ka humingi ng help defense? Kailan ka pa natuto nito? Bulalas nga sa isip ni Kobe na mabilis na iniiwas kay Ibanez ang bolang pinapatalbog niya. Akin na boss Kobe. Bulalas naman ni Cabagnot at sa pagtapon ni Vicinal sa bola papunta roon ay siya namang mabilis na pagbalik ni Ibanez. Napaseryoso nga si Cabagnot sa pagharang ni Ibanez sa kanya kaso bumigla siya ng pagtalikod na sinundan na naman niya ng pagtalon paharap sa basket. Isang hook shot na naman ang kanyang pinakawalan at sa pagsabay ni Carlo ay napaseryoso na lang ito dahil hindi nito iyon napigilan. Ang hirap pigilan ng hook shot ng isang ito. Nasabi na nga lang sa isip ni Carlo. Bago nga maubos ang shot clock ng QC ay nakapuntos pa nga ang mga ito dahil doon. Si Carlo naman ay mabilis na kinuha ang bola at sa paglabas niya sa ilalim ay bigla nga niyang ibinato ito papunta sa sumalising si Maki Romero. Napasigaw si Coach Stan kung kaya si Vicinal ay kumaripas na nga kaagad ng takbo. Tinalon nga niya ang paparating na bola kay Maki at napakuyom si Carlo dahil na-intercept ni Vicinal ang knockout play nilang iyon. Nagwala tuloy ang crowd dahil doon kaso nang babalik na si Kobe ay sinalubong naman siya ng dalawang players ng Kalapan na sina Dizon at Sanchez. Mabilis na pinatalbog ni Kobe ang bola at lumayo kaso mula sa likuran niya ay bigla na lang inagaw ni Romero iyon na nagpangiti kay Coach Isaiah. Sina Clay at Jimmy nga ay agad na tumakbo kaso nakita na lang nila na ipinasa ni Maki Romero ang bola sa lumampas na si Dizon. Kasunod nga rin noon ay ang pagtalo nito ng mataas papunta sa basket. Isang dunk ang ginawa nito at sa paglapag nito ay doon na nga siya tumalon at kumaway sa mga manonood na nasa tapat niya. Depensa na! Bulalas naman ni Maki at napabalik tuloy si Larry dahil sasayaw pa raw sana siya. Sabay nga nilang nilampasan si Vicinal na makikita ang nagdidilim ang paningin. Boss Kobe, bulalas naman ni Clay na agad na tinapik sa balikat si Vicinal. Nakikita naman si Rex Cabagnot na napaseryoso sa ginagawa ng Kalapan sa kanilang ace player. Si Jimmy naman ay agad na kinuha ang bola at sa pagpasa muli nito kay Kobe ay dito na nga nila ito binigyan ng screens. Inatake nga ni Vicinal ang ilalim ng basket at dito na nga makikita ang pagseryoso ni Shaquille. Huwag kang matakot, malayo na ang narating ko. Sigaw niya sa kanyang sarili at nang makita niyang paparating na si Vicinal ay dito na nga niya pinuwersa si Bondok na nagawa niyang mapalayo. Ang lakas ng isang ito. Nasabi na nga lang ni Bondok na unti-unti na itong nararamdaman mula kay Hernandez. Alam niyang 20 pa lang ang edad nito pero batid niyang may lakas ng katawan ito na hindi nito basta nagagamit kanina. Makikita naman si Vicinal na napaseryoso nang tumayo sa daraanan niya si Hernandez. Iniwasan lang niya ito kaso sa paglampas niya ay dito naman dumating ng sabay sina Romero at Ibanez. Bakit humihingi ka ng tulong sa kakampi mo, Maki? Bulalas na nga lang ni Vicinal na biglang bumalik at tumalon palayo. Isang fade away jump shot nga ang ginawa nito sa harapan ni na Ibanez at Romero. Ang ganda nga ng pwestuhan noon at sa pagbitaw niya sa bola ay siya naman pagsigaw ng kanyang mga defenders. Sana magmintis. Bulalas na nga lang sa isip ni na Carlo at Maki dahil tila hindi nila naabutan ang bola. Sa paglapag nga nilang tatlo ay dito naman makikita ang pagsablay ng bola sa basket na kinaseryoso ni Coach Stan. Mula naman sa ilalim ng basket ay makikita nga ang mataas na pagtalo ni Valencia. Tutulungan namin si Boss Kobe. Sigaw niya sa sarili at nang hahawakan na niya ang bola ay bigla naman itong hinaklit sa ere ng mas mataas ang talon sa kanya na si Shaquille Hernandez. Hindi pwedeng masayang ang playing time na ibinibigay sa akin ni Coach. Bulalas nga ni Shaquille sa sarili at sa paglapag niya ay siya naman pagpasa niya ng bola kay Dre Sanchez na mabilis na kumaripas ng takbo. Napasigaw pa nga si Marky Lee nang makita ang rebound ng kanyang alaga sa pola na si Shaquille. Hindi na naman nga huminto si Dre, lalo pat si Valencia ay iniwanan siya. Dito na nga siya gumawa ng isang libreng layup na ikinaseryoso na lang ni Coach Stan.
Napatawag nga siya ng timeout dahil doon. Gusto nga niyang siguruhin ang pagpuntos ng kanyang team sa natitirang 25 segundo ng ikalawang quarter. 59-47 nga ang score at tila nagbabadya na naman daw ang isang comeback mula sa team ng Calapan City. Si Coach Isaiah naman ay kalmadong pinagmasdan ng kanyang mga players at dahil sa ginawa ng QC na timeout ay ginulat niya ang mga ito ng kanyang ipasok si Ricky Mendez sa natitirang segundo ng first half. Sa pagsambot nga ni Vicinal sa bola mula sa inbounder ay dito na nga natahimik ang crowd dahil sa pagharap nito ay dito na nga siya sinalubong ni Ricky Mendez na makikitang ang seryoso ng tingin sa bola. Iniiwas nga kaagad ni Kobe ang bola mula rito kaso sa paglampas ni Mendez sa kanya ay kasama na rin ito ang nasa palad niya. Si Maki naman ay napangiti nang makita iyon habang nasa bench. Kasunod nga noon ay ang paghinto ni Mendez sa may 3-point line. Napahabol naman sa kanya si Kobe Vicinal na napaseryoso at hindi makapaniwala sa nangyari. Mabilis nga ring nagsitakbuhan ng mga players sa side ng Calapan at makikita nga si Coach Stan na hindi natuwa sa nagawa nilang turnover na iyon. Sugod. Bulalas nga ni Kobe na napaseryoso nang sumugod na nga si Mendez. Ang tapang mo, sabi nga ni Vicinal sa sarili at nang didikit na siya rito ay bigla na lang huminto si Mendez. Dito na nga rin maririnig ang mabilis niyang pagdribble at sa paggalaw muli ng mga paa ni Kobe para habulin ito ay dito na nga bumigla ng pagkaliwa si Mendez. Kasama niya ang bola at kasunod noon ay ang bigla niyang pagkanan at paglampas kay Vicinal na bigla na lang napaseryoso nang sinubukan niyang hulihin si Mendez. Ang bilis ng isang ito. Bulalas ni Kobe Vicinal na napaupo na lang sa sahig ng court dahil sa mabilis na galawan ng player na pinakamaliit ngayon sa loob. Papaubos na nga ang oras at makikita na nga lang si Mendez na nilampasan si Cabagnot at sa pagtatagpo nila ni Bondok ay bumalik sa alaala nila ang training camp. Marahang napangiti si Ricky at sa pag-abante ni Bondok ay doon na nga siya bumilis at nilampasan ito gamit ang biglaang sidestep. Sa pagtalon nga ni Ricky palapit sa basket ay siya naman pagsabay sa kanya ni na Valencia at Marasigan. Ito pala ang Mendez na iyon. Bulalas ng dalawa na napaseryoso na lang dahil ang bola ay wala na rito. Tumunog nga ang buzzer at bago iyon mangyari ay makikita na nga lang na napakawalan na ni Carlo Ibanez ang isang 3-point shot mula sa setup na ginawa ni Mendez. Pumasok iyon na nagpatahimik sa mga fans ng QC at nagpalunok naman sa karamihan dahil makikita si Ricky Mendez na kalmadong naglalakad na papunta kay Ibanez. Okay na siguro yung warm up para sa second half. Mahina niyang winika na sinundan ng apira nila ni Carlo Ibanez. Natapos na nga ang unang half ng laban nila sa QC at lamang na lang ang mga ito ng siyam na puntos. 59-50.